May mga lugar sa Pilipinas na kapag binanggit ang pangalan, automatikong natatahimik ang mga tao. Parang may takot na ayaw bigkasin ng malakas. Isa na rito ang Capiz. Sa umaga, payapa ang lalawigan. Ang araw ay sumisilip sa mga palayan, ang mga bata ay naglalaro sa alikabok ng kalsada at ang mga tindera sa palengke nagtatawanan habang nag-aayos ng paninda. Walang kakaiba, walang kahina-hinala. Ngunit kapag lumalim ang gabi, nagbabago ang ihip ng hangin. Parang may gumagapang na lihim sa bawat sulok ng baryo. Isang lihim na alam ng lahat, pero ayaw pag-usapan. Dito raw naninirahan ng aswang. Hindi sila mukhang halimaw sa liwanag ng araw. Sa katunayan, maaaring nakasalubong mo na sila. Isang tahimik na kapitbahay o isang matandang laging nakangiti. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag ang buwan ay bilog at maliwanag, may humihiwalay. Sinasabi ng mga matatanda na bago mangyari ang lahat, may palatandaan. Una, ang dating tahol ng tahol sa bawat dumadaan ay biglang susubsob sa lupa, iikot ang buntot at iiyak na parang may nakikitang hindi kayang harapin. Pangalawa, lumalamig ang hangin. Lamig na tila may dumaan na anino sa likod mo. At saka mo maririnig iyon. Tik, tik, tik. Mahina sa una. Parang patak ng tubig mula sa bubong. Pero habang papalapit, lalo itong humihina. Dahil ayon sa paniniwala, kapag malakas ang tunog, malayo pa ang aswang. Kapag halos hindi mo na marinig, ibig sabihin, nasa itaas mo na siya. May isang kwento sa isang liblib na barangay sa Capiz kung saan nakatira ang isang pamilyang kilalang tahimik. Ayon sa mga kapitbahay, tuwing gabi raw, may naririnig silang kaluskos sa bubong ng bahay ng pamilya. Akala nila'y pusa o malaking ibon. Hanggang isang gabi, may isang lasing na lalaki ang napadaan at napatingala. Ang nakita niya ay hindi niya kailanman nakalimutan. Isang katawang babae, ang dahan-dahang umaangat sa hangin. Humahampas sa bubong habang unti-unting lumalawak ang likod at umuusbong ang malalapad na pakpak. Ang ulo'y yumuko at mula sa bibig, nito'y tumulo ang laway na parang uhaw na uhaw sa dugo. Kinabukasan, natagpuan ang kalahati ng katawan, ang baywang pababa. Nakatago sa ilalim ng bahay, pinahiran ng langis at asin upang hindi raw mabulok habang ala ang itaas na bahagi. Ayon sa mga albularyo, paboritong biktima ng aswang ang mga sanggol at may sakit. Ginagamit nila ang kanilang mahabang dila, manipis, parang sinulid, na ipinapasok sa bintana, putas ng dingding o kahit sa bubong. Dahan-dahan nilang sinisipsip ang laman loob, dugo at lakas ng biktima hanggang sa ito'y manghina at tuluyang mamatay. May isang midwife sa Capiz na nanumpang totoo ang lahat. Isang gabi raw, may tumawag sa kanya para magpaanak. Pagdating niya sa bahay, kakaiba ang katahimikan, walang ilaw, walang ingay. Sa loob ng kwarto, nanganak ang babae. Ngunit ang sanggol ay wala ng buhay, maputla at halos walang dugo. Paglingon niya sa ina, ang mga mata nito'y pulang-pula at ang ngiti hindi gumagalaw. Nang biglang bumubukas ang bintana at may malakas na hangin, nakita niya sa kisami ang bakas ng mga kuko. Parang may gumapang palabas. Kinabukasan, naglaho ang babae. Ang bahay ay iniwang bukas, ngunit walang bakas ng laban. Meron namang mangingisdang nagsasabing may nakikita silang nilalang na lumilipad abalik mula sa gubat patungong dagat tuwing hating gabi. May mga magsasakang nakakakita ng aninong dumadaan sa ibabaw ng puno kasabay ng amoy ng asupre at bulok na karne. At may mga batang nagigising sa gabi dahil may dumadilaraw sa kanilang binti, malamig at basa, na parang ahas. Ang pinaka nakakatakot sa lahat, hindi raw umaalis ang aswang sa Capiz. Sila'y namamana. Minsan,
Hindi alam ng nagmamana hanggang sa dumating ang gabing bigla na lang siyang makaramdam ng matinding gutom, sakit ng ulo at pananabik sa dugo. Saka niya maririnig ang sarili niyang buto na umuusok at nababali habang ang katawan niya ay unti-unting humihiwalay. May mga nagsasabing kaya raw tahimik ang ilang baryo sa Capiz sa gabi ay dahil alam nila kung sino ang hindi dapat titigan, kung aling bahay ang hindi dapat lapitan kapag walang ilaw, kung bakit may mga bahay na may bawang, asin at buntot pagi sa bawat sulok. At kapag tinanong mo sila kung totoo ba ang aswang, ngingiti lang sila at sasabihing, mas mabuti nang hindi ka sigurado kaysa sigurado ka na. Dahil sa Capiz, hindi lahat ng lumilipad ay ibon at hindi lahat ng kapitbahay ay tao. At kung isang gabi, makarinig ka ng mahina at papahina ng papahinang tunog ng tik-tik-tik, huwag kang lalabas ng bahay. Shout kay Torres RJ watching from Taiwan at kay Geraldine Sakido from Davao Occidental. Maraming salamat.